Hey guys! Another story of success na naman po ng pagpapagawa ng bahay ang ating matutunghayan ngayon, na kung saan isa na namang matagumpay na kapwa nating OFW na kapwa mag-asawa ang nagtatrabaho sa Hong Kong, na kung saan ito nga po ay talagang pinagsumikapan nila ng gustong mag-asawa hanggang sa nag-ipon ang nag-ipon, at yun nga unti-unti nila itong pinagawa at hanggang sa unti-unti itong nabuo at nalipatan ng pamilya. At yun nga guys, yung dating pangarap lamang nilang bahay noon, at dahil sa kanilang pagsusumikap at pagtutulungan mag-asawa ay naisakatuparan na ngayon. So guys, ito po't i-details natin ang bawat materialis na ginamit dito, na kung saan ito nga ibinigay sa atin ng owner upang mailathala at maidetalye din sa inyo upang magkaroon din kayo ng basihan at idea. Lalong-lalo na yung ganitong sukat na 95 square meters na meron po itong 3 kwarto. And also guys, ito rin po ay mapapanood nyo by full video house tour, na kung saan in actual video ay makikita natin kung gaano nga ba kaaliwalas itong 95 square meters. And then ito guys, yung kanila pong lamesa ay built-in na. Concrete po siya na nilagyan ng tiles. Tingnan nyo po in actual video kung gaano po ito kaganda. And also 1 by 1 bawat kwarto ay makikita natin dito, at pati yung kanilang CR ay fully tiles na. So guys, ito po muli ang inyong lingkod, Rep Egay Mix TV, at muli naghahatid sa inyo ng mga idea, house design na mapagkukumparahan natin sa ating bawat pagpapagawa ng bahay. At yun nga, kung bago ka pa lang dito sa channel ko ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod nating videos about sa mga house ideas na pagpapagawa ng ating pangarap na bahay. So guys, ito na nga't pag-usapan na agad natin ang bawat detalye ng mga materyales na ginamit dito, na kung saan ayon po sa binigay na details ni Ma'am Risa, na ang ginamit po dito sa kanilang steel trusses and color roof ay tubular at C-purlins, at habang ang bubong naman or yero ay gumamit po dito ng color roof long span rib type. And then ito nga guys, lahat-lahat ang ginastos dito, labor and materials ay halagang 130,000 pesos. And also guys, about naman sa structural ng bahay, na kung saan ito pong mga hollow blocks ay nakagamit sila dito ng 2,400 piraso. At yan nga ay lahat-lahat kasama na po ang septic tank. Sa semento naman po ay nakaubos sila dito ng 220 bags na semento. At sa mga bakal naman ay nakagamit sila dito ng 10mm at 9mm. Sa 10mm po ay gumamit sila dito ng 80 piraso, at habang ang 9mm naman ay nakaubos sila dito ng 150 piraso. At yan nga ay lahat-lahat nag-total of 230 piraso. And about naman sa mga buhangin, na kung saan ito po ay 7 elf, at habang ang kanilang ready mix ay 2 elf at kalahating graba. So guys, about naman po dito sa kanilang mga pintuan, na kung saan ayon po kay ma'am, sa hamba po ay ordinary ay nakabili siya ng halagang 1,500 ang bawat isa sa 4 na piraso, at isang pinaka main door niya na double door. Sa double door na hamba po ay nagkakahalaga ito ng 2,000 bawat isa, na kung saan ito nga yung kanilang main door. And then yung pinaka door naman or pintuan na panel door na double door, ito po ay nagkakahalaga ng 12,000 pesos. And then guys, yung 3 kwarto naman ay mga flush door, at yung back door ay isang panel door at nagkakahalaga ito ng 4,500 pesos. So guys, lahat-lahat po ang nagastos dito sa pintuan ay nagkakahalaga ng 29,600 pesos. Yan na po sa 5 pintuan ng bahay na ito, na kung saan yung front door nila or main door ay double door po ito. Dito naman tayo guys about sa mga sliding windows, na kung saan ito ngayon nakikita natin na nakakabit na. And then ayon po kay ma'am, ito po ay 10 piraso, at yan ay lahat-lahat assorted sizes. Kasama na nga po pati yung nasa CR at kusina. Ito ay nagkakahalaga sa kontrata ng 34,000 pesos. Yan na po ang kabuuan na nagastos dito sa kanilang mga bintana. And guys, about naman po sa kanilang electrical, na kung saan ito nga po ay wirings, plug, etc. at mga pipes, at yan nga po ay worth of 20,000 pesos. So guys, ayun nga po, nakita natin buo na yung bahay, at yan nga ay almost full finish na. And then ito nga ayon po kay ma'am dito po sa tiles ng kanilang CR at kitchen, at yan ay kasama na rin po yung pagpapagawa na niyang Jetmatic, at yan po ay lahat ay pinakontrata niya, ay umabot ito ng halagang 100,000 pesos. So guys, ito po't mapapanood na po natin yung full video house tour, na kung saan makikita nga natin kung gaano kaaliwalas itong 95 square meters na kasama na po sa sukat sa terrace. And then ito nga ay may 3 kwarto, at ang kanilang CR ay fully tiles na. And also guys, yung sinasabi ko pong dining table nila, na kung saan ito po ay concrete na ginawa, at yan ay nilagyan ng tiles, at yan ngayon nagmukhang napakaganda. At makikita nyo po in actual video, ayan ay siya sa atin yung mabuti, at tingnan nyo rin po talaga kung gaano kaliwalas itong ganitong style na bahay. And take note guys, sa mga gusto po ng floor plan ng bahay na ito, ay maaaring puntahan nyo po ako sa aking Facebook page.
At paki-follow po ako, and then tingnan nyo po yung upload photos ko. Makikita nyo yung mga photos nito. I-open nyo yun at nandun po yung kanilang floor plan at i-download nyo na lamang. And then guys, yun nga, patuloy po tayong manood at tingnan natin yung kaloob-looban ng bahay na ito kung gaano nga ba kaluwalas. Itong 95 square meters na kasama na yung terrace at merong 3 kwarto. And then guys, ito po yung kanilang toilet and bath na mala abstract ang dating at yan nga ay fully tiles na at napakaganda po ng color combination nito. And then ito nga po't panoorin nyo at kuhanin nyo na rin ng magandang idea. So guys, ito po yung room 1. Nakita nyo at maluwang din po siya. And then yun nga, maganda po ang pagkakasetup ng floor plan ng bahay na ito. Na kung saan si ma'am lang po ang gumuhit nito. At yan nga guys, makikita nyo po dun sa ating Facebook page. I-follow nyo po ako at makikita nyo sa ating upload photos. At i-download nyo na lamang. So guys, ito po yung kanilang room 2 na kung saan sakto lamang sukat. Ang kagandahan nito ay pwede natin itong pagawan ng loft bed para sa ating mga anak. So guys, ito nga at nakikita natin yung setup nito at yung flooring po niya sa ngayon ay linoleum pa lamang. At ayon nga kay ma'am, ay unti-unti niya po itong pa-finish hanggang sa ma-fulfill niya ito at yun nga yung pinaka-plano niya mismo dito sa buong bahay. So guys, ito po yung kanilang room 2 at nakita natin sakto lang din ang sukat. And then ang kagandahan nga ay 3 ang kwarto. At ang importante sa lahat ay meron tayong matatawag at masasabing sarili nating bahay. So guys, ito naman po yung room 3. Tingnan nyo po kung gaano kaluwang din ito at yun nga kung paano nilang naipagparty-party itong sa ganitong sukat na bahay na nagkaroon po ng 3 kwarto. At yun nga kung nagustuhan nyo, yung floor plan po nito ay makikita nyo nga po sa ating Facebook page. So guys, ito po yung kanilang sala at maluwang din po ito. And then ito na nga papunta na tayo dito sa kanilang kitchen and dining area na kung saan makikita nga po natin yung sinasabi kong kanilang dining table na built-in concrete at yan nga ay nilagyan na lamang nilang tiles at yan nga ay magmumukha itong maganda at yan nga ay kung magustuhan nyo to ay kayang-kaya nyo po itong gayahin. So guys, ito na po at makikita natin ang diskarte nila dito.
So guys, ayun po nakita natin yung mismong style or setup ng pagkakagawa ng dining table na to. At ang ginamit nga po nilang tiles dito ay 60 by 60. At gayon din dito sa kanilang pinaka-lababo. So guys, bali ang sukat po ng bahay na ito ay 95 square meters. Ito po ay merong 3 kwarto, kitchen and dining area, living room, isang toilet and bath, at baluwang na terrace. At ang lot area po or yung tinayuan ng bahay, ang sukat nito ay 220 square meters. And then ang location po ng bahay na ito ay sa Candelaria, Quezon Province. So ang tanong, magkano nga ba ang nagastos dito ni Ma'am Risa at Sir Jenrick? So guys, ayon po sa binigay na details ni Ma'am Risa, ito nga po ay pinagawa niya, pinumpisahan noong March 16, 2019. At yan nga unti-unti niya itong pinagawa hanggang sa nabuo, hanggang sa natapos. At ito na nga guys, ang kabuuan. And then lahat-lahat sa kanyang estimation, kasama na nga ang mga ilang-ilang gamit dito sa loob ng bahay, ay nakagastos na raw po siya dito ng halagang 900,000 pesos. So ang nagastos niya dito ay halos 900,000 pesos na, at yan nga guys sa ganitong design at magandang setup na bahay. At ang kulang na lamang dito ay floor tiles at kisame at pintura, at yan nga ay fully finished na. So once again, congratulations po sa iyo Ma'am Risa and Sir Jenrick. Natunay ngang napakasarap sa feeling ngayon, ramdam na ramdam ko rin yan dahil ako'y nakapagpagawa na rin ng aking pangarap na bahay. Nakatulad nyo po na yun nga yung dating pinapangarap nyo lamang bahay noon, at dahil sa inyong pagsusumikap, pagtsatsaga at pag-iipon, at yan nga unti-unti nyo itong pinagawa at hanggang sa nabuo, at yan nga ang dating pangarap nyo lamang bahay noon ay naisakatuparan nyo na ngayon. So yun nga guys, once again, kayang-kaya rin po natin ito, tayong mga kapwa nating OFW, na magsimula po tayo step by step. Ayan ay magpagawa tayo hanggang sa unti-unti natin itong nabubuo. At tulad na lang lagi nating sinasabi na kapag may tayo sinimulan, ay check na may tatapusin. At ang higit sa lahat ay matcha-challenge tayo ito ay buuin. At yan nga, bukod sa ating pangarap, at yan nga ay ating inspirasyon ng pamilya, at ito'y magiging inspirasyon na rin natin ang ating pangarap na bahay hanggang sa hindi natin namamalayan na unti-unti na natin itong nabubuo dahil ito'y sa ating pagsusumikap, pagtsatsaga, at yan nga ang tanging dasal natin sa ating puong may kapal. At yan nga ay magugulat na lamang tayo na ang dati pala nating pinapangarap na bahay noon ay unti-unti na pala nating naisa sa katuparan na ngayon. So ikaw kapatid, kung na-inspired at may natutunan ka sa vlog na ito, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay, lalong-lalo na yung mga ganitong magagandang klase at modern type design. At yun nga ang higit sa lahat ay kahit paano ay meron tayong konting nalalaman at hindi tayo maisahan. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.